Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, March 12, 2026. So, talagang hirap yung index natin na makalampas dito sa MA 100. So, nagre-resist yung index natin. Then, in the future, most likely baka mag-retest tayo dito sa pinaka-low level natin last time. So, syempre, isa pa rin naman yung catalyst yun. Ongoing pa rin na gera doon sa bandang Iran. So tumitindi din kasi yung mga usapan with regards doon sa pagiging strict ng Iran sa pagsusupply ng oil sa global markets. Iba yung daanan doon sa hawak niya na territory. So doon nagkakaroon ng problema. Tapos bombahan pa rin silang bombahan ng US at saka dito sa Iran naman. Okay? So yan po yung reason bakit mahina pa rin yung market natin. So nakita mo naman, pabalik ulit tayo sa 6,113.58 kasi nag-drop tayo ng negative 0.73%. Tapos another 442.84 million. So more than 6 billion na lang yung pondo natin dito sa markets natin. So palabas ng palabas. So nag-expect tayo ng correction for the short term. Ayan. So unless biglang mahinto yung gera, di ba? Pero makita mo dito yung mga humila na index natin kanina, CICT. Ayan. So nag-drop siya kasi ng negative 4.79%. So mukhang ayaw ng market yung investment niya doon sa sambang bansa yun. So meron siyang na investments. So na-repost natin kanina, basahin na lang natin. Nakalimutan ko yung detalye. Pero parang bumili siya sa isang bansa ng stake sa oil business yata to related eh. So silipin natin mamaya. Tapos yun yung isa sa mga negative sentiment na market sa big caps. A-REITs nag-drop din 2.45, LTG 3.03%, RCR negative 2.51%. Tapos si Maynila do pababa na rin, negative 2.45%. Okay? So sa global market, sideways yung galawan ng US market kagabi. So, yun siguro reason din. Tapos, ngayon para negative yung yung futures ng US market. Tapos, pagdating sa European stocks may drop. Tapos, dito sa mga Asian stocks, meron po silang drop din. Si crypto, lumalaban yata sa 70K ulit si crypto natin. Okay? So, ito ulit yung mga movers ng market. So, dito may mga movers tayo tsaka losers dito. So, nanalo ulit yung mga oil companies natin. Yung mga gumagamit ng mga metal products, yung mga nickel, di ba, yung mga gold. So, nag-correct yung kanilang mga price action kanina. So, ang nangunguna is yung mga oil naman. So, top, pabalik-balik, no? Taas pa ba? So, top nag-up ng 6.25%. Meron siyang 406K net foreign sale. Tapos si Plus, lumalaban si Plus. 3.96%. So, nag-up. Meron siyang 43.3 million net foreign buy. Tapos si Shell PH, umakyat din. Si Petron, hindi ko napansin si Petron. So nag-up siya. Nag-up din si Petron, alam mo. So nag-up siya ng 3.82%. Meron siyang 3.15 million net foreign buy. Tapos sa ibang stocks, STI, gumaganda yung galaw na ito eh. So nag-up siya ng 2.21% and then meron siyang 4.55 million net foreign buy. Siyempre, Cebu Pacific, pababa, di ba? Mataas yung oil. So, negative 6.09% siya. Meron siyang 107K net foreign buy. And then si APX, nag-drop ng negative 4.85%. Dapat malakas itong mga to kasi yung mga missile nila, di ba, gumagamit ng mga metals. Negative 4.85%. And then meron siyang 24.79 million na net foreign sell. Okay? So, yun po yung galawan sa market. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako as usual dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, dito yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. Pababa na naman tayo. Pababa kasi si index natin.
Hindi maganda yung galawan. Tapos company reviews, check mo na lang yung mga vlog natin, mga sample trades, mga basic indicators, ayan, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and then yung mga basic learnings natin sa PSE market. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para updated ka sa mga play to earns or crypto related na vlogs natin sa social media, Facebook account na Palaboy Trader at saka sa Facebook page. Pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, and then Twitter. So meron na tayong summary dito ng index. So ang naman ngayon is, okay, so services nga, negative 3.28%. Gawa po yan ni ICT kasi nag-drop yung ano niya eh, yung price action niya. Mining, nag-drop din siya, negative 2.27%. Baka yung global market prices natin dito is nalaglag din siya, no? Kaya nag-drop din yung mga um, related sa mining. Tapos biglang naberde yung ano natin, mga holding firms, nag-up siya ng 1.33%. Okay, sino kayong holding firms yung ano? Maganda yung galawan dyan. So yung pinaka-summary, foreign funds bought, AUB, East West, Metrobank, ASN, FGen, Manila Water, CNPF, Pizza, URC, AC, DMC, JT Cap, Ali, Double Dragon, MAC, STI Plus, Mrs. G, Pure Gold, Nickel, at saka si OGP. So RLC Core Profit up 9% in 2025, driven by residential business. Tapos yung first half ng market, sino ba panalo dito? Plus pa rin. Okay, si Plus nag-up siya kanina ng 4.17%. Pure Gold, umakyat din to eh. 3.39%. Converge 2.09%. Ayala Corporation 1.92%. Tapos yung manalaglag, ayan, si ICT, first half pa lang, drop na pala siya ng 4%. LTG, 2.62%, RCR 2.51%, San Miguel Corporation negative 2.49% at saka si IRIT minus 2.21%. Yan yung first half. So Robinson Land reported its attributor net income rose 2% pero padive din si ano eh, Robinson Land natin. Share buyback transaction, Mrs. G, AGI, SMPH, OPM, MEG, SM at saka si Fruit. Si Balay yung nakita ko umakit kanina umaga. Ayan. So, IMI, meron siyang change in shareholdings. Okay. Tapos, foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, Alter, AP, CREC, DNL, MI, San Miguel, Aboites, AGI, GGS, Arit, CREET, Philreach, Globtel, Converge, ICT, Bloom, Web, APX, AT, FNI. Okay? So, may briefing kanina. Good news kaya to? Press briefing doon sa oil crisis. Ayan. Panoorin na lang natin sa balita. Prime Infra, ito yung kay Enrique Rason. Private equity firm Carlyle reportedly sold its Colombian oil producer to Prime Infra Capital. Ayan. So, nag-invest si Rason sa oil-related companies. So, SEC, bakit bumagsak si ICT? SEC, so drop yung earnings niya ng 19% year over year. URC, tomorrow daw yung earnings report. Alter plans to raise up to 5 billion through a shelf registration of 50 million perpetual preferred shares at 100 pesos. SEC, FGen starts work on 2.1 billion solar project. IPO lineup intact despite global oil shock, says PSE chief. Maynilad plans to expand investment in New Clark City over the next 5 years. Share buyback, si Fruit nga, SM, SMPH, AGI, MEC, at saka si OPM, Richest Filipinos. Ito may drawing kasi. So Enrique Rason pa rin. Ayan, dami niyang pera. So binibili niya yung oil ng Colombia ba yun o Cambodia, yung binili niya. Ayan. At makakalimutin na tayo yan. Balikan natin kasi big news dapat yan eh. Bakit naging negative news kay ICT? Kala ko pipitik nga yung So
Saan yun? Colombia, Colombia. Okay? So, papasok siya sa Colombia po. Okay, stock highlights, Alter, accumulate daw. May 5 billion green perpetual preferred shares. SEC neutral. Ayan. So, wala pa yung yung bidding natin sa kanya. Wala pa rin ako nakitang updates. SEC record coal production of 19.9 metric tons to, no? Was offset by normalizing commodity prices. Ewan ko lang ngayon, di ba? Kasi mahal ang energy. So, Robinson signs 2.33 billion 25-year private partnership to, no? For Palengke General in General Santos City. Tapos share buyback ulit. Asian energy stocks may climb as oil surge amid Iran conflict fears. Ayan, kanina umaga to. Tapos SMPH, okay, is now fully released. Okay. Pero walang epekto, no? Ito yung kahapon, di ba? Yung bounce natin sa isang araw pa to March 10. Bakit ito yung na-post natin? Tanggalin natin to. Nasa yung delete? Hindi ko makita yung delete natin. Okay, never mind. Ito, undo natin yung repost. Tapos yung galawan sa US market, ayan, mix. Mix na naman tayo. Kagabi, fuel advisory, so pataas yan. RLC Bucks deal to develop Gensan Public Market. Alter, si Rason ulit, yung Seracol Energy. So nag-invest siya sa ibang bansa. Bakit tayo niya sa Pilipinas? Okay, dami niyang balita tungkol dyan. And then kahapon, ito yung closing natin. Berte naman tayo kahapon sa mga mining stocks. Pero ngayon, binawian po yung markets natin. Okay? So, patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung magsusunod guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa index. Paano ba yan? Nagre-resist yung MA100 natin. So, ibig sabihin, maghanap tayo ng double check-in yung support dito sa 5,900 level. So, okay lang sana na nandito tayo. Pero, dapat yung foreign buying natin hindi siya bumabagsak. Araw-araw bumabagsak din tayo ng halos 400, di ba? Tapos 400 million na naman yung net foreign sell na market. So ibababa ko na. So nag-expect na ako ng double checking dito sa 5,900 level kasi nga nasa downtrend yung mga indicators natin. MACD pababa at saka RSI pababa din po yung kanyang direction. So madami na naman tayong iindahin ng mga um, decline dito sa mga big caps na stocks natin. Okay? So punta tayo sa mga winners. Balayin ng una, kailan? 10K lang siya 9%, no? So yung may volume na lang, so top yun ang una. Siyempre yung oil. Kasi mahal pa rin yan. So 6.25%. Tapos next, si Plus, 3.06. Breakout na ba? Ayun, breakout na. So, mas malinaw yung breakout. Pure Gold, 3.92%. Tapos si Shell PH, 3.82. Ayan, nakakabawi na si Shell. Ayala Corporation, 2.59. Bounce. STI, so ito yung nakita ko kanina, may breakout, 2.21%. Tapos si CNPF is 1.85%. So the rest, medyo baba yung bounce sa market natin. Okay? So, Cebu Pacific, yung nauna naman sa decliners, negative 6.09%. Siyempre, gera, walang biyahe doon. Tapos si APX, minus 4.85%. Mamaya silipin natin yung gold. PX, minus 4.04%. Tapos si FCG, walang volume. Si DHI, minus 3.26%. Lumalaban pa rin si DHI. So talagang nandiyan yung mga traders. LTG, ayan, pababa na si LTG. Pero namigay naman siya ng 1.8 na percent na dividends. So negative 3.03, Robinson, minus 2.82%. Okay? So marami pa rin yung nalalaglag sa mga individual na stocks po natin. So silip tayo dito sa Galawan, sa global market. So mapula pa rin yung futures. Although parang bumabawi siya, so drop pa rin naman siya. S&P futures, minus 0.33. Dow futures, minus 0.45.
Tapos si Nasdaq Futures minus 0.27%. So mix yung galawan kahapon. European stocks ngayon laglag. Oh. So mapula. And then majority ng Asian markets is mapula din po siya. Ayan. Okay? So very bad din yung trading sa global markets. Tapos si crypto, ito, medyo babawi yung crypto natin. Bitcoin, nasa 70K. Ethereum, 2.056. BNB, 650. XRP 1.38 tapos si Sol 86.22% at saka si Dodge 0.09. Okay? Mukhang babawi mamaya yung cryptos natin. So balik tayo dito sa index. Pag-usapan natin na mabilis yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Top. Maganda yung galaw ni Top ngayon ha. Tutuloy na kaya to? Urong-sulong si ano eh. Si Top natin, di ba? So nag-breakout siya nung March 3 tapos nag-pullback din. Pero ngayon bumabalik na naman. Kasi hindi syempre ganyan sabi natin, di ba? Hindi pa rin naman talaga tapos yung gera. So may potential pa rin na gumalaw yung kanya pinaka-price action. So tignan natin kasi gumaganda yung itsura ng RSI, yung price action halos pares pa rin naman. So 6 point, kaya lang malaki din, no? 6.25% yung ginalaw niya. Tapos nag-close siya ng 1.7 tapos meron siyang 446K net foreign sale. So lalagay ko na lang sa sideways yung channel niya pero may potential na breakout for the coming few days based sa kanyang pinaka-price action naman. So tignan natin, Friday bukas, no? So tapos normally pag weekends may pasabog si ano, di ba? Donald Trump. So okay. Anyway, dito lang sa mga indicators, okay yung RSI at saka MACD formation niya. Okay? Next, plus. Okay, umarangkada. Pakonti-konti pero naarangkada naman tong si si plus natin. So ngayon mas malinaw na yung breakout niya dito sa MA 100. So good sign para sa mga holders natin. Yan yung gagawin nating support. MA 100 and tignan natin kung babalik siya dito sa trading range natin na to. Kasi ito yung pinaka-trading range niya, di ba? Nung nagkaroon siya ng mga maliliit na, o nung nagkaroon siya ng mga bounce. Ayan. Okay, so good sign. RSI 68 yung galawan. Medyo maganda yung trend ng RSI din niya, pa-overbought, pati yung MACD formation natin. Okay, so good vibes. MA9 yung pinaka-support ng index. Nag-close siya 19.96. Tapos, nag-up siya ng 3.96%. So, meron siyang 43.5 million na net foreign buy. Okay? Next, another oil stocks. Tingnan natin si Petron. Hindi kasi nasama sa trending eh. Umakyat din si Petron ng 1.51%. So, Shell PH, finally, nakakakyat na rin siya. So, based dito sa galawan niya, so bumabalik na siya. Okay. Last time, di ko rin mag-gets bakit bumagsak siya, di ba? Nung nagkaroon ng increment sa sa oil price natin. So anyway, pabalik siya. So meron siyang trend na binuo dito, support sa 10 pesos. Tingnan natin kung tutuloy dito sa 12.3 for the coming few days. Nagre-recover pa lang yung RSI pero hindi pa ganoon na kalakas yung recovery niya. Pati yung MACD formation natin is pababa pa rin naman yung kanyang direction. Pero halos makabalik na yung price action natin sa kanya. So nag-close siya 11.42 up ng 3.82% and then meron siyang 3.15 million na net foreign buy. Okay? Next, STI. So sa panahon ng crisis, at least may nagbe-breakout. Ayan, nag-breakout sa MA 100 si STI natin. Tapos, okay, tingnan natin kung babalik din siya dito sa sideways na trading range natin from 1.37 papunta ng 1.5. Pero kung titignan mo, breakout nga yung price action. Tapos, okay din yung RSI at saka yung kanyang MACD formation. So, good sign para makabalik dyan. Potential bounce, malaki din, halos 8%. So anyway, nag-close siya 1.39, 2.21%. Tapos, meron siya 4.53 million na net foreign buy. So good sign para kay STI natin. Next, Cebu.
So, syempre, gera, wala masyadong biyahe. So, kaya pina-price in ni Cebu. Ayan. So, nag-resist yung MA 100 after ng double checking. Tapos, ang pinaka-next na support nasa na. Okay. So, meron siyang support dito kahit papano. Around 30 pesos. Kaya lang, based sa price action niya, mukhang pupunta dito sa, ano, sa oversold condition si Cebu Pacific. Ayan. So, for the short term, very bad yung impression natin sa kanya. So, mabilis yung correction. Tapos, solid pa na red yung candle natin sa kanya. So, nag-close 30.85 minus 6.09%. And then, meron siyang 147K na net foreign buy. And then, lastly, APX, saglit. Ba't naglaglagan to mga to? Dito muna tayo sa gold. Tignan natin yung price. O, lumaban naman ngayon O baka bukas, babawi naman yung mga mining stocks natin. Nagsisiso din yung parang oil din to mga stocks natin Ayaw gumalaw ng price action. Up and down lang yung yung galawan. Okay, so tingnan natin bukas. Intact pa rin naman yung trend na pinapakita last time nitong si APX natin. Tingnan natin kung makabalik siya bukas kasi okay naman yung pinapakita ng prices, 'di ba? Yung mga prices ng metal products natin. Hopefully mas maganda yung galaw niya for tomorrow's trading. So support 14.65. So medyo nanghina yung RSI below 50. Nag-close tayo 15.7, negative 4.85%, and then meron siyang 24.79 million na net foreign sell. Okay, so Friday na naman bukas. So ang expectation ko sa kanya, sideways yung market. No? Kasi over the weekends nangyayari yung yung mga sobrang negative na news with regards dun sa, di ba, yung sa Iran na issue natin. So doon lang bumabanat yung mga Israel at saka taga US at the time na close yung markets natin tapos nakikita na lang natin sa weekends meron pa lang malakas na negative news. So bantayan na lang ulit natin yung mga balita for the coming weekends po. Okay? So yun lang muna yung ating review bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Budagipig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.